at pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee, there is Lord. Narito po kami, mahal na Panginoon, upang ipangaral ang dakilang mong ebanghelyo. O Diyos, langisan mo ito, mahal na Panginoon, put Thy words in my mouth, leading prayer for our beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawa talang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin at luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, maminamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Stradal Meda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings, of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant evening po, minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating minamahal na tagabasubaybay ng ating banal na programa, patuloy pong umantambay sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, buong Luzon, Visayas, at buong Mindanao, mga minamahal, sa lahat po ng ating pong mga Muslim brothers dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga nearby outreach na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus, at maging sa lahat ng ating OFWs, mga minamahal, sa lahat ng ating live webcast viewers po, mga minamahal around the globe, at sa ibayong dagat, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kababayan, mga minamahal na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng Diyos sa dako ng Sabah, Malaysia, sa dako po, mga minamahal ko ng New Jersey, beloved Brother Robert Piltran, mga minamahal ang Diyos pong magpala, at maging sa iyong buong pamilya, dalangin po namin, mga minamahal na patuloy kayong pagpalain at gamitin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. At maging sa dako po ng Calgary, beloved Brother Eric Garcia, mga minamahal, at sa dako po ng Grand Seri. Amen. Patuloy pong magpalang mahal na Panginoon sa beloved Brother Jun Lonsaga, beloved Andres family, at maging sa ating mga kapatiran sa dako po mga minamahal ng Perth, Australia, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Japan, mga kababayan natin na mga minamahal, ipagpasensya po ninyo kung hindi po namin kayo mabanggit isa-isa. Gawa nga ng ating oras ay limitado po, mga minamahal, para sa ating banal na programa. Pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon, kagalakan, kapayapaan ng ating buhay na Diyos ay sumagana po, mga minamahal, sa buhay ng bawat isa sa atin sa taong ito. Mga minamahal, year 2024, mga minamahal, salamat sa biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo po dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po ninyo ang inyong papel, ang inyong mga minamahal pansulat. Ganon din naman po mga minamahal ang inyong mga Biblia, lalo tigit sa lahat. Ihanda po rin yung inyong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na po yung ating pong mga kababayang Pilipino, mga minamahal na nag-aasam ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Sapagkat mga minamahal, kahit sino po ang tao ang tanungin ninyo, mga minamahal, wala pong tao na ayaw ng langit. Lahat po ay gustong maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit meron pong mga reglamento, mga minamahal, na dapat nating isagawa. Meron pong mga utos ang ating mahal na Panginoon dapat nating ipamuhay upang tayo po'y maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kagaya po yan ng pagpasok, mga minamahal, ng isang tao sa isang bansa. Mga minamahal, marami pong mga requirements, marami po tayong kailangang i-comply para po, mga minamahal, makapasok tayo, mga minamahal, sa bansa na gusto nating puntahan. Ganon din po ang pagpasok ng langit. Kung mahirap ang pagpasok sa bansa ng Amerika, sa bansa ng Japan, mga minamahal, mas lalo tigit na mahirap ang pagpasok ng langit. We need to comply anuman po ang mga requirements na hinihingi ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Because heaven is a perfect place, mga minamahal. Wala pong kasing ganda
ang lugar ng langit, mga minamahal. That is the place of no worries. Imagine, mga minamahal, lugar na wala ng pangamba, lugar na wala ng takot, wala ng pagkabalisa, mga minamahal. Nandoon ang lugar kung saan mararanasan natin ang kapayapaan at kagalakan na kailanman hindi na po maaagaw mula sa ating mga kamay. Kaya kami pong mga anak ng Diyos, mga minamahal, we strive to enter the narrow gate. Ito po yung mga minamahal daan papunta ng langit. Masikip, mahirap, mga minamahal, ngunit ang sabi ng Biblia, ang katapusan naman nito ay buhay na walang hanggang. At let's talk about the topic, God heareth not the sinners. God heareth not the sinners. Mga minamahal, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga panalangin ng mga taong makasalanan. Alam po ninyo, mga minamahal, bilang taong importante sa atin ang pananalangin. Matuto tayong manalangin. Ngunit mga minamahal, minsan nakakalungkot sapagkat mga minamahal, hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon ay pakikinggan ng ating buhay ni Diyos dahil sometimes mga minamahal, marumi ang ating puso, mga minamahal, marumi ang ating isip, isa pong napakalaking hadlang na ang ating mga panalangin ay hindi po pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napakahalaga, mga minamahal, na matiyak natin na ang ating mga panalangin ay pakinggan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, because God is the source of everything. Siya po ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay, material, financial, physical, mga minamahal, spiritual na mga pangangailangan ng tao. Itong lahat ay galing sa ating mahal na Panginoon because God is the source of everything. Ano man pong design ng ating puso, ating pong mga hinihiling, lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal, itong lahat ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, blessed po yung tao na marunong tumawag sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay Diyos na hindi bingi. Sabi ng banal na Biblia, hindi po siya katulad ng Diyos na ating nakagisnan, bato, kahoy, semento, merong tenga pero hindi nakakarinig. Kakaibang Diyos, mga minamahal, na aming ipinapakilala sa iyo. Ang Diyos na ito ay Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ang kanyang mga daing, ating pong mga daing ay kanya po, mga minamahal, naririnig. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, God heareth not the sinners. Ang sabi dito, mga minamahal, if we keep on sinning, there is no prosperity, mga minamahal. Kapag tayo po ay manatiling namumuhay sa kasalanan, mga minamahal, sapagkat ang sino mang taong namumuhay sa kasalanan, sila po'y patay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, they are living physically, sila po'y buhay physically, pero sila po ay patay sa spiritual na mga pamumuhay sapagkat dahil po sa kanilang kasalanan, sila po ay malayo sa mahal na Panginoon. Amen? Sila po ay malayo sa Diyos. Sila po ay nalayo sa mahal na Panginoon that because of their sin, dahil po sa kanilang mga kasalanan, sila po ay nalayo sa ating mahal na Panginoon. Kagaya po yan kay Eva at kay Adan. Nung si Eva at si Adan ay hindi pa po nagkakasala, sila po ay nasa loob ng hardin ng Eden. At ang lahat ng kanilang pangangailangan ay provided ng ating mahal na Panginoon. Pero start na sila po ay nagkasala, sabi ng banal na Biblia, sila po ay itinaboy ng ating mahal na Panginoon palabas ng hardin ng Eden. At ang sabi ng Biblia, ang lahat ng naging dahilan bakit sila itinaboy ng mahal na Panginoon, ito po ay dahil sa kanilang kasalanan. Nalayo sila, excuse me po, sa ating mahal na Panginoon dahil po, minamahal ko, sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po, ang nais ng ating mahal na Panginoon, mamuhay tayong banal, mamuhay tayong matuwid upang ang biyaya ng Diyos, presensya ng mahal na Panginoon ay sumaating lahat. If we keep on singing, there's no prosperity. Hindi tayo uunlad kung patuloy tayong magkakasala, mga minamahal. Amen? At ang sabi dito, kung may mga taong, mga minamahal, umuunlad, kahit sila po ay makasalanan, totoo po yan, mga minamahal, marami tayong nakikitang, mga minamahal, kung sino pa ang makasalanan, sila pa ang mayayaman. Kung sino pa ang makasalanan, sila pa ang merong pag-aari ng malalaking mga mall. Kung sino pa yung mga taong makasalanan, mga taong hindi nagpupuri,
mga taong hindi sumasamba sa mahal ng Panginoon, sila pa ang merong magagarang mga sasakyan, mga minamahal. Kung sino pa yung mga taong mga minamahal lumalabag sa kalooban ng mahal ng Panginoon, sila pa ang tumatamasa ng saganang mga pagpapala, mga minamahal. Ito pong minimension sa ating pinag-aaralan na hindi po uunlad, mga minamahal, if we keep on sinning, there is no prosperity. Manatili tayong nagkakasala, hindi tayo unlad. Ito po'y patungkol sa mga espiritual na mga bagay. Amen? Sapagkat kung ating pong titimbanging mabuti, mga minamahal, ang material, ng mga bagay at mga espiritual na mga bagay, sabi ng Biblia, ang material na mga bagay, ito'y lilipas, ito'y maglalaho, ito'y mawawala. Ito po ay hindi mananatili magpakailan-kailan pa man. Ibig sabihin, ang material na bagay ay pansamantala lang, mga minamahal. Ngunit ang mga bagay na spiritual, ito po'y mananatili magpakailan-kailan pa man. Kaya para sa aming mga banal, mga minamahal, ang totoong kayamanan, hindi po ang mga bagay na lilipas, hindi po ang mga bagay na mawawala, kundi ang totoong kayamanan, yung mga bagay na mananatili magpakailan-kailan pa man. Yun po ang totoong kayamanan para sa aming mga minamahal, nakakaunawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, yung mga material na mga bagay, hindi po natin yan madadala sa langit, mga minamahal. Ngunit ang mga spiritual na mga bagay ay hanggang sa kalangitan. Ito po'y magpakailan-kailan pa man. Ang sabi dito, kung ang mga taong ito, na bagamat sila'y makasalanan, sila ay umuunlad, mga minamahal, ngunit ang sabi rito, lahat ng ito ay panandalian lamang. Totoo, everything is all temporary, mga minamahal. At ang sabi rito, ito po hahantong sa masamang paghatol. Yan po ang totoo, mga minamahal. Sapagkat ang sinumang mga minamahal nagtatanim sa laman ay aani ng pagkasira, aani ng pagkawasak, mga minamahal. He that soweth in the flesh shall reap corruption, aani po ng kasiraan. But he that soweth in spirit, mga minamahal, repeat spiritual, eternal life. Aani po, mga minamahal, ng buhay na walang hanggang. Kung magtanim ka sa laman, mga minamahal, sa mga bagay na material, sa mga bagay na lilipas, sa mga bagay, mga minamahal, na maglalaho, aani ka ng kamatayan, aani ka ng pagkasira. Ngunit kung ikaw ay magtanim sa spiritual, ikaw ay aani ng buhay na walang hanggang. Yan po ay ipinangako ng ating mahal na Panginoon. From the book of Proverbs chapter 28 verse 13, ano po ang sinabi ng Biblia? Sino mang ang siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. O sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ka tatamasan ng kaginhawaan, mga minamahal. Yung maginhawang buhay, hindi po yung buhay na humihiga ka sa salapi. Yung maginhawang buhay, hindi po yung buhay na nakatira ka sa isang mansyon. Hindi po yung buhay na, mga minamahal, sagana ka sa lahat ng bagay. Hindi po yan ang maginhawang buhay. Yung totoong buhay na maginhawa, yung buhay na punong-puno ka ng kapayapaan, yung buhay na kahit, mga minamahal, ikaw ay hindi sagana sa material na bagay, hindi ka sagana sa mga pinansyal na mga bagay, ngunit ang puso mo ay umaapaw ang agalangan. Ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ay kontento. Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, godly contentment is a great gain. Yung mga minamahal, pagka-Diyos na pagkakontento ay isang malaking biyaya. Yan po ang totoong buhay na maginhawa. Ang akala ng iba, kapag sinabing maginhawang buhay, yung marami kang pera, ang akala ng iba yung maginhawang buhay, mga minamahal, yung ikaw ay magkakaroon ng masaganang sasakyan, kakainin mo ang nais mong kainin dahil ikaw ay may pera. Marami pong mga tao na nakatira sa mansyon, maraming mga sasakyan, maraming mga minamahal pera sa kanilang bank account, sagana sa lahat ng bagay ay nasa kanila, ngunit mga minamahal, magulo ang kanilang pamilya.
Amen? Magulo ang kanilang buhay. Walang kagalakan, walang kapayapaan. Oo, tumitira mga minamahal sa mansyon, sagana sa mga material na mga bagay, mga minamahal kaliwat kanan, mga minamahal ang kanilang mga business, ang kanilang pong mga negosyo at mga hanap buhay. Kumbaga, pagdating po mga minamahal sa mga material na mga pangangailangan, pinansyal na mga pangangailangan, halos mga minamahal, hindi na po sila pagkukulangin. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, sa kabila ng kasaganahan, at nariyan naman ang kaguluhan, hindi po yan ang totoong maginhawang buhay. Kaya nga po, naalala ko mga minamahal, si Marilyn Monroe, ito po ay na-exhort na natin, na-tackle na po natin sa ating mga last mga preaching. Si Marilyn Monroe ay isang sikat na US actress, US singers. Just imagine mga minamahal, ang talagang bantog, galing po sa pamilyang mayaman, magandang bahay, maraming sasakyan, maraming alahas. Halos lahat ay nasa kanya na, mga minamahal. Pero magulat, nagulantang ang buong mundo nung siya po mga minamahal ay mag-attempt ng suicide. Sa kanila pong CR, linaslas niya ang kanyang pulso at ang dugo mga minamahal mula sa kanyang pulso ay isinulat niya doon sa kanilang dingding ng kanilang CR at ilinagay niya doon, "My life is empty." Mga minamahal, yung buhay ko, buhay daw niya, mga minamahal, ay kulang. Mayroong emptiness, mga minamahal. May emptiness sa puso niya, at yung emptiness sa puso niya na yan ay hindi po niya matagpuan at hindi po niya alam kung paano mapupunuan yung emptiness ng kanyang puso, sapagkat lahat ay nasa kanya na, ngunit feeling niya, pakiramdam niya, kulang pa rin mga minamahal. Amen. At alam po ninyo kung sino po ang makakapuno ng kakulangan iyon, sapagkat sa buhay ng isang tao mayroong empty space, minamahal ko, sa ating mga puso. At yung empty space na yan ay hindi po yan mapupunuan ng kaibigan, hindi po yan mapupunuan ng kayamanan, hindi po yan mapupunuan ng anumang mga kahilangan sa ibabaw ng lupa. At ang tanging makakapuno ng empty space na yan sa puso ng bawat isa, mga minamahal na tao, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because in the Lord our soul are satisfied, mga minamahal. Tanging sa mahal na Panginoon lamang ang ating puso ay makakaranas ng kaginhawaan. Hindi po sa material ng mga bagay. Kaya ang totoong buhay na maginhawa ay ang buhay na kay Kristo. Pakibalik po natin ang pagbasa, Proverbs 28, verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang. Takpan mo ang iyong kasalanan, kaya napakahirap magtago ng kasalanan. That is word hidden sin, mga minamahal. Magtatago ng kasalanan. Oo, may maitatago tayo kay nanay, may maitatago tayo kay tatay, may maitatago tayo sa ating asawa dahil magaling tayong magtago ng sikreto, mga minamahal. May maitatago tayo sa ating mga anak. Ngunit alam po ninyo, sa paningin ng ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay hayag sa paningin ng ating buhay na Diyos. Because mga minamahal, sabi ng Biblia, "The eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and what is the good." Ang sabi ng Biblia, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan niyaon ay magtatamo ng kaawaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mararanasan ng tao na mga minamahal lalayo sa kasalanan, ang mararanasan ng taong ikukumpisal ang kanyang kasalanan. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, "Them shall have mercy." Sila po'y makakaranas ng kaawaan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. "He that covereth sin shall not prosper." Hindi po tatamasa ng kaginhawaan. Yung totoong kaginhawaan, take note, mga minamahal, hindi po ang bagay ng mga material. Kahit sagana ka pa sa mga material ng mga bagay, mga minamahal, kung nagtatakip ka ng kasalanan, nagtatago ka ng kasalanan. Kaya nga po, mga minamahal, habang hindi pa po hinog ang kasalanan, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kasalanan, mga minamahal, kapag ito ay mamunga, ito po'y mamumunga, ito po'y mahinog, ito po'y mamumunga ng kamatayan. Amen? Magsisimula sa sakit hanggang ang sakit ay magiging sanhi, mga minamahal ko, ng kamatayan. Kaya sinabi ng banal na Biblia, habang maaga pa, habang may oras pa, habang may panahon pa, mga minamahal,
Amen? Dapat ay ikumpisal na po natin sa mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay palaging naglalaan ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag na po nating hintayin pa na paluin tayo ng mahal na Panginoon, bigyan tayo ng mabigat na mga paalala bago pa tayo magkumpisal. Sometimes, ganun, mga minamahal, ang mga Kristiyano, naghihintay pa tayo ng mabigat na parusa, naghihintay pa tayo ng mabigat na mga pagkakasala. Kagaya po ng isa nating kapatiran nung ako po ay na-assign sa dako po, mga minamahal, ng Leyte. Meron po tayong isang kapatiran, mga minamahal, na nangako sa amin, nagpapapray over ng kanyang papel. At alam po ninyo, mga minamahal, ito po ay lupa na kanilang ipinagbibili sa dako ng kamay nilaan. At ang nais nila ay pray over through the leading prayer for beloved honorable pastor upang ang kanilang lupa ay mabili at magamit nila. At sila po ay nangako na kapag ito po ay mabili, sila po ay magbibigay, mga minamahal ko, ng kanilang ikapu at handog. 10% sa tithes, 10% sa love offering. Kami naman po, mga minamahal, kami po ay nanalangin sa paunang panalangin ng malapastor at alam po ninyo, wala po kaming kamalay-malay na ang kanilang panalangin ay tinugon na pala ng mahal na Panginoon. Amen? Nung nagpapapray over pa lang, ay talagang hayagang mga minamal kinakausap kaming mga manggagawang. Ngunit nang nabili na, yung kanila pong property, mga minamahal, ay hindi na po lumapit sa amin. Dumadalo sa gawain, pero hindi na po nakikipag-usap. Not knowing na ang kanila pong lupa pala ay nabili na. Alam po ninyo, one time, mga minamahal, bigla silang pumunta sa pastoral house sapagkat ang kanilang anak ay linagnat. Ito po'y kinumbulsyon, mga minamahal ko, at talagang bedridden na po, mga minamahal, at mamamatay na po yung kanilang anak. Amen? Siyempre, kami pong mga preacher, before kami mag-lay hands, amin po munang sinusuri kung saan sila nagkulang, mga minamahal. Sapagkat kapag tayo po'y manalangin at hindi po natin matumbok yung ating mga pagkukulang, ang mga panalangin natin na hindi pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sila po'y nag-confess, mga minamahal. Alam po ninyo yung kalang umpisal, nabili na po pala yung kanilang lupa, mga minamahal. At dahil po sa mga utang nila, sila po ay nagigipit. Yung mga minamahal, nag-decide sila na hindi po muna magbigay ng kanilang ikapo at ng kanilang mga handog. Hindi po natuwa ang ating mahal na Panginoon. Tumagal muna ang panahon, mga minamahal, lumipas muna ang buwan. Siguro umabot nga po yun ng 1 taon, mga minamahal. Doon pa lang sila nag-confess, mga minamahal, nung ang kanilang anak ay mamamatay na po. Alam po ninyo, mga minamahal, wala na po kaming nagawa. Yung kanilang anak, mga minamahal ko, ay tuluyan na pong namatay. At sabi ng Biblia, he that covereth sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ang mararanasan natin ay kahabagan ng mahal na Panginoon. Awa ng ating buhay na Diyos, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay may kapangyarihan upang magpagaling ng karamdaman, maging pagbuhay ng patay, ay may kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon kapag atin pong maabot ang kahabagan ng Diyos, mahipo ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, kapag tayo po ay magtago ng kasalanan, mag-ingat ng kasalanan, palagi kang hahabulin ng problema, ng karamdaman, at hindi pagkakontento sa buhay because sin will find you out, mga minamahal. Hahanapin ka ng kasalanan. Magugulat ka, mga minamahal, kaliwat kanan na problema, kaliwat kanan na pagsubok, kaliwat kanan na suliranin, kaliwat kanan na karamdaman, mga minamahal, nagtataka ka, mga minamahal, na talagang ang buhay mo ay, mga minamahal, masalimuot. Dahil ikaw ay nag-iingat ng kasalanan. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, we cannot obtain peace, mga minamahal, in our conscience if we continue hiding iniquities. Yan po ang totoo, mga minamahal. Ang sabi ng ating binasa, we cannot obtain peace. Hindi po natin, mga minamahal, matanggap yung kapayapaan because we are guilty in sin. At ang sabi ng Biblia, in our conscience, we are continue hiding our iniquity. Sa ating isip, sa ating puso, hindi po natin maitatago sa ating pagtulog saan man tayo pumaroon. Kapag naaalala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay nagigilty dahil may tinatago tayong kasalanan. Kaya apektado maging ang ating pong mga panalangin. Mga minamahal, totoo po
po yan. Kapag hindi ka nagtatapat sa bahagi ng pagbibigay, alam mong hindi ka nagtatapat sa mga pagkakaloob ng ikapo at ng mga handog, nahihiya kang lumapit sa mahal na Panginoon. Pag may ginagawa kang kasalanan, mga minamahal, nahihiya kang tumawag sa mahal na Panginoon dahil alam mo, amen, alam ko, ng mga panalangin na tinitiyak na bagay na hindi pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, we are guilty in sins. In our conscience, mga minamahal, ang sabi rito, we know that we are hiding iniquity. We know that we are hiding wickedness, mga minamahal. We are hiding sin. Nagtatago tayo ng kasalanan. At alam natin na kahit anong gawin nating pagtatago sa ating kasalanan, alam ito ng ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, God is serious in sin. Ang ating mahal na Panginoon, hindi po niya tinotolerate, mga minamahal, ang kasalanan. Kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay manggagawa, kahit ikaw ay propeta, kahit ikaw ay hari, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, tinotolerate ng ating mahal na Panginoon. Kahit ang Diyos nga ay magpatawad ng kasalanan, may kaparusahan pa rin ilinalaan ang ating mahal na Panginoon. Kagaya kay King David. Si King David ay nagkasala ng mabibigat na kasalanan. Ang unang-una niyang kasalanan ay covetousness. Ang pangalawa ay adultery. Ang pangatlo, mga minamahal ko, ay murder. Amen? Covetousness, adultery, and murder. At dahil ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, is God of love, at ang mahal na Panginoon ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Yung tatlong mabibigat na kasalanan ni King David ay pinatawad ng mahal na Panginoon. Ngunit naandun pa rin ang kaparusahan. Take note ha, ang Diyos ay magpapatawad, pero ang mahal na Panginoon ay magpaparusa pa rin. Nandyan pa rin yung chastisement ng mahal na Panginoon, disiplina. Kasi kung hindi tayo didisiplinahin, walang palo, walang paalala, mga minamahal, tayo po ay mapapariwara. Hindi tayo matututo, hindi tayo magkakaroon ng takot, ng banal na takot sa mahal na Panginoon kung walang palo, kung walang mga paalala, kung walang chastisement, mga minamahal, sa ating pong mga pagkakamali, sa ating pong labag sa kalooban ng Panginoon, kung walang mga paalala, hindi tayo matututo, hindi tayo magiging banal, hindi tayo magiging sakdal, hindi tayo mamumuhay ng walang kapintasan, at kapag bumalik ang ating mahal na Panginoon, wala tayong puwang sa langit, hindi tayo masasama sa rapture. Kaya malaki ang tulong, mga minamahal, instead na tayo po ay magreklamo, instead na tayo po ay masaktan, kung tayo po ay pinapaalalahanan ng mahal na Panginoon, may mga palo na dumarating sa buhay natin, bagkus ay taos-puso po natin itong pasalamatan sapagkat sabi ng Biblia, ang iniibig ng Diyos ay kanyang pinapaalalahanan. Ito po'y patunay ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po'y pinapalo. Kaya makita mo, mga minamahal, sa ibang sekta, sa ibang denominasyon, walang palo, walang pagsaway, walang paalala ang mahal na Panginoon sa kanila, kaya't nahihirapan silang lumakad, mga minamahal, sa katwiran. Lumakad sa kabanalan, lumakad sa kalooban ng Panginoon. Pero dito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po yung isa sa mga resulta, mga minamahal, ng mahabang pananalangin, mahabang pag-aayuno ng mahal na pastor sa mga manggagawa, mga minamahal, alas 4 pa lang, alas 11 mga minamahal, tanghali, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, mga minamahal, araw-araw na nagpupuri ang ating mga minamahal na mga manggagawa. At dyan po, mga minamahal, kumikilos ang kamay ng ating mahal na Panginoon dahil sa araw-araw at mahabang mga pananalangin at mga pagpupuri ng ating minamahal na mga manggagawa. Araw-araw may maririnig kang mga awitan, mga minamahal, sa pastoral house. At dahil po dyan kumikilos ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't napakahalaga na ating pong mga minamahal, habang maaga pa, habang wala pang paalala, habang wala pang disiplina, mga minamahal, ay pagsisihan na natin ng maaga ang ating pong mga pagkukulang at mga pagkakasala. Huwag na nating hintayin pa na mahinog, mga minamahal, ang ating mga kasalanan, at kapag hinog na ang ating kasalanan, ito po yung magbubunga na ng kamatayan. Anong ginawa ng mahal na Panginoong kay David? Pinatawad ang kanyang kasalanan dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang pag-ibig ng Panginoon ay malawak, mga minamahal. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kung gaano katayog ng langit mula sa lupa,
lupa, kalawak ng karagatan, ay higit pa riyan ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Kahit gaano kapula ang iyong kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Kahit gaano itim ang iyong mga kasalanan ay kayang linisin ng mahal na Panginoon. Paputiin, kasing puti mga minamahal ng niebe at kasing puti ng balahibo ng tupa, mga minamahal. Yun po ang sinabi ng banal na Biblia. Ngunit, ang Diyos ay magpapatawad pero nandoon yung chastisement ng Diyos. Kagaya kay King David, pinatawad si King David ng kanyang mga kasalanan, ngunit may paalala pa rin ng Diyos sa kanya. Ang unang paalala kay King David, yung kanilang firstborn son ni Bathsheba, ito po ay namatay, mga minamahal. Nag-dying po ito, mga minamahal. Nag-bedridden po yung first born child, mga minamahal, ni Bathsheba at ni King David. At ang batang ito, mga minamahal, ito po'y anak sa pagkakasala. Bakit po, mga minamahal? At the time, si David at si Bathsheba, nung sila po, mga minamahal, ay nagtalik, hindi pa po si legal na mag-asawa dahil buhay pa po, mga minamahal, si Uriah. Yun po ay anak sa pagkakasala. Wala pa po silang basbas, wala pa po silang kasal, mga minamahal. Kaya yung anak na yun, yung firstborn child ni Bathsheba at ni King David, mga minamahal, ay anak sa pagkakasala. Yun po ang nangyayari. Kapag mag-asawa kayo at walang kasal, walang basbas, nagsasama kayo na walang kasal at walang basbas, ang first baby ninyo, mga minamahal, yan po'y anak sa pagkakasala. Dahil hindi lang po nagiging anak sa pagkakasala ang anak ng mag-asawa kung sila po ay legal na kasal at may basbas sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang pagsasama na walang basbas, pagsasama na walang kasal mula po sa Republika ng Pilipinas at ang pagsasama na walang basbas, ito po'y kasalanan sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung kayo'y magkaroon ng anak na hindi pa po kayo kasal, magkaroon kayo ng anak, mga minamahal, na hindi pa po kayo nabasbasan, ang inyong anak ay anak po yan sa pagkakasala. Malaking question po yan, mga minamahal. Kaya nga, ang church, itinuturo, isinisettle, mga minamalang mag-asawa, na dapat bago magsama, bago gawin ang gawain ng mag-asawa, dapat sila ay kasal at mayroong basbas, mga minamahal, sa iglesia upang pagpalain sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun po ang unang paalala at chastisement kang David. Yung pangalawa, mga minamahal, nagrebelde ang kanyang mga anak at inaagaw ang kanyang pagiging hari. Siya po ay lumaya sa bansa ng Israel. Just imagine, si Absalom, ang kanyang sariling anak, mga minamahal, ang dami-dami ng ang kanyang mga kalaban na nagdanais ng kanyang trono, ang nakakalungkot, ang kanyang sarili pang anak, ang umaagaw, mga minamahal, ng kanyang trono. Yun po ay kaguluhan, mga minamahal. Why? Because when we are sinning, makinig po kayo, when we are sinning, sin increase our sorrow. Kapag tayo po'y nagkakasala, nadadagdagan yung magulong buhay, masalimuot na buhay, mga minamahal. Kapag tayo po ay patuloy nagkakasala at nag-iingat ng kasalanan hindi natin ilinalapit upang, mga minamahal, mapatawad tayo ng mahal na Panginoon. Sin increase our sorrow. Nagtataka, kahit ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, maraming problema, maraming suliranin, mga minamahal, maraming mga pagsubok, talagang na-out of blessing tayo, mga minamahal. Nawawalan tayo ng trabaho, nawawalan tayo ng anabuhay. It's either pagsubok or it's either paalala at pagsaway ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa, sin will multiply our hardship, mga minamahal. Yung mga difficulties in life, hardship in life, dahil po sa ating kasalanan, instead na tayo po ay naglilingkod, dapat sana ay mabawasan. Kung may pagsubok na, dapat sana ay magaan, mga minamahal, dahil tayo po ay naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. When we continue in sinning, sin will multiply our hardship. Sin will multiply our difficulties. Ang pangatlo, mga minamahal, sin decrease our spiritual strength, mga minamahal. Ito po yung nakakalungkot. Ito po yung critical na sitwasyon ng Kristiyano when increasing, mga minamahal, ang sabi rito, mga minamahal, sin decrease your spiritual strength. Nagdi-decrease. Instead sana dapat ay mag-increase yung ating spiritual strength. Kailangan kasi natin ng strength sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Because in our own strength, mga minamahal, we are nothing. Sa magitan po ng ating sariling kalakasan, wala tayong magagawa. Hindi sapat
ang ating sariling kalakasan to overcome temptation. Yan po ang totoo, mga minamahal. Yung ating strength, own strength, mga minamahal, ay hindi po enough to overcome difficulties, to overcome hardship, to overcome trials in life. Mga minamahal, sa sarili nating kalakasan, hindi po ito sapat, mga minamahal. We need strength from the Lord. Kailangan natin ng kalakasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, the joy of the Lord is our strength. Kapag maluwalhati mo ang Panginoon, mapaluguran mo ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang bawat hakbang mo, ang bawat plano mo, ang bawat desisyon mo, ang bawat ginagawa mo ay tinitiyak mong, mga minamahal, napupuluguran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are, mga minamahal, God's pleasers. Amen. We are created to worship Him. We are created to please Him. Tayo po ay linikha para purihin siya, para paluguran siya. Mga minamahal, sapagkat kapag mapaluguran natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Mga minamahal, enough strength to overcome trials, enough strength to overcome the temptation, enough strength to overcome difficulties in life. Mga minamahal, yun po ang ating kailangan. Kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. Ngayon, ang sabi rito, mga minamahal, sin decrease your spiritual strength. Kapag ikaw pala ay nagkakasala, ikaw pala ay maraming pagkukulang, hindi mo napapalugdan ang mahal na Panginoon. Siguro, dahil linggo ka lang dumadalo, siguro, kung dumadalo ka man ng linggo, hindi ka pa rin nakafocus sa Panginoon, baka divided pa rin yung focus mo sa Diyos, yung attention mo na, sa mahal. Di ba nakakalungkot? Linggo ka na nga lang dumadalo, divided pa yung time mo sa Panginoon. Divided pa yung concentration mo sa Diyos. Divided pa yung focus mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakalungkot po yun. Kagaya ng preaching. Sa preaching, alam po ninyo, sa preaching, mga minamahal, kapag makinig tayo ng preaching, focus tayo sa preaching, talagang sincere tayo makinig sa preaching, sabi ng pag-aaral, almost 30% lang ang mapupulot natin doon sa ipinapangaral ng mga karal. Hindi lahat makakabisado natin. Hindi lahat mai-intake natin. Hindi lahat ma-absorb natin. Hindi lahat mariririp natin. Hindi lahat ma-arok natin. Yung itinuturo ng kabuuang pangaral, halimbawa Miyerkules, Biyernes at Linggo, hindi mo ma-absorb lahat yun. Mga minamahal, sabi ng pag-aaral, almost 30% lang ang makukuha mo kung ikaw ay taimtim na makikinig. Kung ikaw ay taimtim na makikinig, 30% ang makukuha mo. How about kung, mga minamahal, may topic ang preacher, pero may topic din kayo sa likod? How about, nagdi-discuss ang preacher, nagdi-discuss din kayo, nagwawali din kayo sa likod. Mga minamahal, instead na makinig, instead na pumokos, instead na, mga minamahal, i-shut down yung mga bersikulo at mga good points, mga minamahal na winawali ng preacher, busy kayo sa chismis, busy kayo sa negosyo, busy kayo sa paghahanap buhay, busy kayo, mga minamahal, sa pagbibenta ng kung ano-ano, mga minamahal, time ng gawain, time ng preacher, kung ano-ano ang pinag-uusapan ninyo, ilang porsyento kaya ang mapupulot? Yung mag-focus ka na nga lang, 30% lang ang mapupulot mo. Mag-focus ka na, 30% lang. How much more kung hindi ka makinig? How much more kung may iba kayong topic? How much more kung busy ka, mga minamahal, sa ibang mga bagay? Kaya nakakalungkot, mga minamahal, siyempre yung iba, doon na lang sa likod dahil baka tamaan ng preaching. Amen. Iba, ayaw matamaan, ayaw masagi. Alam naman po ninyo ang preaching, kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, nagsusumikap na masunod ang kalooban ng Diyos, kahit balubalik ta rin ang preaching, kahit masasakit ang preaching, hindi ka masasaktan. Gumagawa ka ng tama. Bakit ka masasaktan? Bakit ka tatamaan? Mga minamahal, kung sumusunod ka ng insakto sa kalooban ng Panginoon, kahit gaano kasakit, kahit gaano ang wali, kahit gaano kabigat ang pangangaral ng preaching, mga minamahal ng preacher, hindi ka masasaktan dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Pero pag may ginagawa kang mali, pag may tinatago kang kasalanan, may ginagawa kang sikreto na labag sa kalooban ng Panginoon, kahit saan ka pumuntang lupalop ng mundo, pag may pangangaral ng salita ng Panginoon, tatamaan at tatamaan ka. Yan po ang totoo, mga minamahal. Amen?
Marami na pong ganyan. Mga minamahal, may naalala ko, isang kapatiran sa dako ng Tacloban. Nung siya po ay nasa Tacloban City, mga minamahal, nagpe-preach kami doon, tinatamaan siya. Mga minamahal, ang sabi ng kanyang opinion, pinagkakaisahan daw namin siyang kapatiran. Kaming mga preacher, nag-uusap-usap daw na tamaan siya, mga minamahal. Lumipat siya sa ibang outreach. Alam po ninyo, pagdating sa ibang outreach, tinamaan pa rin siya. Pumunta ng Cebu. Pagpunta ng Cebu, nangaral doon ng ibang preacher, tinamaan pa rin siya. Ang sabi ng kanyang sarili, siguro yung preacher ng Tacloban, tumawag sa preacher ng Cebu, kinento yung aking kahinaan, kaya pagdating ng preaching, ako pa rin ang tinitira, mga minamahal. Pwede ba yun? Amen? Nung pumunta na siya ng Maynila, beloved, mamadirang nangaral, talagang binalatan siya ng buhay, mga minamahal. Amen? Yun po ang patunay na ang Diyos natin ay iisang Diyos. Kaya po tayo tinatamaan ng preaching, hindi po para saktan tayo. Ang gusto ng mahal na Panginoon, humantong tayo doon sa word na realization. Ma-realize natin na mali pala tayo. Ma-realize natin na hindi pala tama ang ating ginagawa. Amen. Paano ka hahantong sa realization kung time ng preaching, hindi ka pumupokus sa pakikinig? Paano ka hantong sa word na realization, mga minamahal sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kung iba ang focus mo? Cellphone ang inahawakan mo. May mga kapatiran tayo ongoing ng preaching, naglalaro ng ML, naglalaro mga minamahal na Candy Crush. Just imagine, preaching time, maglalaro ka, lumalabas na wala kang galang, wala kang respeto. Sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa aming mga preacher, walang mawawala sa amin, mga minamahal. Amen? Pero sa inyo na nakikinig, malaki ang mawawala sa inyo kapag hindi kayo makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sin, mga minamahal, decrease your spiritual strength. Imbis na maging powerful tayo, maging overcomer tayo, maging conqueror tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, magdi-decrease yung kalakasan nating spiritual. Manghihina ka, manlulupaypay ka, manlalamig ka. Kapag mahina ka na, mga minamahal, you are weak spiritually, ano pa ang ilalaban mo kay Satanas? Papaano po siya mapagtatagumpayan? Papaano kung biglang dumating ang matinding pagsubok? Papaano kung biglang dumating ang matinding hardship sa buhay? Ano ang lakas na iharap mo sa gawa ng kaaway, mga minamahal? Kaya nga po, wala pang pagsubok, binibuild up na natin yung ating mga muscles spiritually. Wala pang pagsubok, inihanda na natin ang ating sariling kalakasan na galing sa Panginoon. Amen. Wala pang pagsubok, puri na tayo ng puri. Wala pang problema, awit na tayo ng awit, tapat na tayo naglilingkod. Para pagdating ng mga pagsubok, meron tayong enough strength, mga minamahal, to overcome temptation. Meron na tayong enough strength to overcome hardship. Amen? Yun po ang purpose. Kaya, mga minamahal, wala pang pagsubok, inihahanda na po natin ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. John chapter 9 verse 31, basahin po natin, mga minamahal, we know that God heareth not as sinners. Kung ipapahayag natin, John chapter 9 verse 31, mga minamahal, 9 verse 31. From the book of John, mga minamahal, we know that God heareth not as sinners. But if a man be a worshipper of God, him he heareth. Alam natin ng Panginoon na hindi nakikinig, mga minamahal ko, sa mga panalangin ng mga taong makasalanan kailanman. Mga minamahal, kailanman. Genesis to Revelation, covered to covered. Wala po tayong maririnig, mga minamahal, na ang mga panalangin ng mga taong makasalanan ay pinakinggan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, we know that God heareth not sinners. Alam natin deep in our heart ng Panginoon na hindi makikinig sa mga taong makasalanan. Bingi ang Diyos. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, the eyes of the Lord are always open unto the cry of the righteous. Ang pandinig ng Panginoon ay palaging bukas sa mga panalangin ng mga taong matutuwid. Ngunit ang mga panalangin ng mga taong makasalanan, mga minamahal, take note, amen, yung mga hold-upper, yung mga kidnapper, yung mga killers, yung mga taong mapanlamang, mga taong masasama, mga minamahal na hindi naglilingkod sa Panginoon, tiyak na bagay. Biblia ang nagsabi, hindi ako, na ang kanilang mga panalangin kailanman na hindi pakikinggan ng Panginoon. Kahit ilak, lumakad pa silang nakaluhod mula pintuan hanggang altar ng kanilang simbahan, ang kanilang panalangin ay hindi pakikinggan ng Panginoon dahil sila ay nabubuhay ng makasalanan. Sabi rito, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos, mga minamahal, ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos
at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Sarap pumalakpak sa Diyos. Sino ang pinakikinggan ng Panginoon? Yung mga mananamba. Sino ang pinakikinggan ng Diyos? Yung gumaganap sa kanyang kalooban. Sila lamang at sila lamang at sila lamang ang pakikinggan ng mahal na Panginoon. Ngunit ang panalangin ng taong makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Amen. Isaiah, mga minamahal, Isaiah chapter 59, verse 1 after verse 2. Sabi ng Biblia, narito ang kamay ng Panginoon at hindi umiiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makinig. Sa verse 2, kundi pinapahiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo. Ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkukubli ng mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang sabi rito, pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan ang siyang nagkukubli sa kanyang mukha. Kaya pala, mga minamahal, yung mga taong makasalanan, kahit anong hiling nila, kahit anong panalangin nila, mga minamahal, ang kanilang panalangin ay hindi pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Tayo namang mga matutuwid, ang mga panalangin natin ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Lahat ng prayers natin, pinakikinggan ito ng mahal na Panginoon. Amen? Pero may tamang panahon at oras kung kailan niya ito tutugunin. Amen? Lahat ng prayer mo, pinakikinggan ng Panginoon. Sapagkat ang panalangin lang ng taong makasalanan, ikaw, hindi ka naman makasalanan lang, susumikap lang lumakad sa kalooban ng Panginoon. 100% ang panalangin mo ay pinakikinggan ng Panginoon. Pero may right season, may right time, may tamang panahon na ang panalangin mo ay pakikinggan ng Panginoon. Ito po ay naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating pinag-aaralan, minsan ang Panginoon, ang kanyang tugon ay oo, minsan naman ang kanyang tugon ay hindi, minsan naman ang kanyang tugon ay maghintay. Kung tumugon ang Panginoon na oo, ibig sabihin na ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi naman, ibig sabihin, meron siyang ibibigay ng higit pa sa iyong hinihiling, mga minamahal. At kapag sabihin ng Panginoon na maghintay, huwag tayong magmadali, mga minamahal, sapagkat kapag tayo po ay magmadali, amen, ay mahirap po yun, mga minamahal. Huwag nating persahin, mga minamahal. Kumbaga sa prutas na hinog sa pilit, yung prutas na kinalboro, mga minamahal, hindi po masarap, hindi po sapat ang kanyang sarap dahil minadali ang kanyang pagkahinog. Ganon din naman po sa panalangin na minamadali, hindi po kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ito lang po ang mga minamahal dapat gawin ng Kristiyano. Kayo pong mga unbeliever, mga minamahal na nakikinig sa salita ng Panginoon, ang inyo pong dapat gawin ay unang-una, mga minamahal ko, ay pananampalataya. Kayo po'y makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng pananampalataya, kung kayo po'y meron na pong pananampalataya, magsisi sa lahat ng inyong mga kasalanan. Yung pagsisising mula sa ating mga labi, mga minamahal, hindi po kinalulugdan yan ng Panginoon. Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso. From the deepest of our heart, mga minamahal, yan po yung kind ng prayer, mga minamahal, na talagang, mga minamahal, accepted ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangatlo, kayo po ay tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, then Peter said, repent and be baptized each and every one of you for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggap ng bautismo, sapagkat sa magitan ng bautismo, mga minamahal, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Mapapatawad ng ating mahal na Panginoon ang ating kasalanan. Kapatid, huwag magtago ng kasalanan. Habang mga minamahal, hindi pa hinog ang kasalanan, huwag mo nang hintayin pang mahinog. Huwag mo nang hintayin ang parusa, ang mabigat na paalala ng Panginoon dahil baka dumating ang paalala
at gumapang tayo dahil po sa karamdaman, mahirap po yun, mga minamahal. Kaya habang wala pa pong mabibigat na mga paalala, kung ikaw ay may tinatagong kasalanan, pagsisihan mo na ng maaga because God heareth not the sinners. Tayo po mga minamahal ko ay manalangin sa oras nito. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siyang Diyos, Hari at tagapagligtas ng inyong buhay para po sa ating mga kababayan. God heareth not the sinners. Panalangin mo, hindi pakikinggan ng Panginoon. Sumbabay ka sa aking panalangin. Mga minamahal, tayo po'y lumapit sa pagsisisi sa ating mahal na Panginoon. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso, hugasan mo ang aking puso ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at aking tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin mga minamahal para sa ating mga minamahal na mga kababayan. Bigyan po sila ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makilala ang ating buhay ni Diyos. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nananalangin sa pangunang panalangin ng Malapastor. Kabagan mo po ang aming mga kababayan, mga mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa ibayong dagat, sa lahat na abot ng programang ito. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, ng kanilang paglilingkod. Hallelujah. Ang kanilang kaluluwa ay makasumpong ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po sila sa lahat ng kanilang mga pagkukulang. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin po at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating pong supplication para sa ating minamahal na mga kapatiran. Meron po kayong mga prayer request, spoken request, mga minamahal, mga kahilingan sa mahal ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin, mga minamahal, ang Diyos natin ay Diyos na tumutugon ng ating pong mga panalangin. Our God is the answering God, mga minamahal. Have faith in thee, maniwala, magtiwala ng Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin, mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for our beloved, honorable Pastor. Lord, we pray, mahal ng Panginoon, para po sa aming pangailangan. Batid mo, Panginoon, ang aming pong mga pangailangan. Hindi pa po binubukan ng aming labi, ay batid mo ng lahat ng ito. Aming dalangin na pagpalain mo kami, lalo tigit sa spiritual ng mga pagpapala. Sa material, sa financial, lalo tigit sa spiritual. Aming dalangin ng kalakasan, katatagan, sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, tulungan mo kaming ingatan ang aming mga puso na hindi po mapuno ng kasalanan, bagus kami mamuhay ng banal at kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tayo po'y dumako sa ating masiling, mga minamahal sa ating mga beloved viewers, mga minamahal, ilagay po ninyo inyong mga kamay sa ating screen. May mga gadget kayo, ilagay po ninyo inyong kamay sa ating screen. At sabay-sabay po tayong manalangin through the leading prayer for our beloved honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray, anoint us, O God, ikaw ang maglangis, paghindaluyan po kami ng iyong kapangyarihan. Sa pangunang panalangin ng Malapastor, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay, ipatong mo sa ulo ng bawat isa sa amin, abutin mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, spirit, sickness, be healed, demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, diabetes, ano mga incurable mga sicknesses and diseases, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, tuwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay ni Diyos. Mga minamahal, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayong makinig sa ating pong banal na programa. Mga minamahal, gabi-gabi, araw ng bukas. Mga minamahal, patuloy po ang ating programa. Mga minamahal, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po isakop, mga minamahal, ng Zamboanga Outreach, Zamboanga Peninsula, mga minamahal, Mindanao. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At sa oras nito, tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Mga minamahal, ipabao ng Panginoon ang kagalakan, ang kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Patulugin tayo ng Panginoon ng mahimbing, gumising bukas ng umaga, na taglay ang kalakasan, kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay ni Diyos. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalang Kristo Jesus sa oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Dumadalangin sa iyo na kami iyong pagpalain. Sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalayin mo ang aming pisikal na katawan, ngunit isahin mo ang aming espiritu, ang aming pananampalataya, ang aming puso, kung paanong ikaw ay isang Diyos na aming pinupuri at aming sinasamba, mahal na Panginoon, sa buong magdamag. Pag-ingatan mo kami sa aming pagtulog, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoong Hesus, ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin, na taglay ang kagalakan, kapayapaan,
sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.